Friends Worldwide. Kasama si Seth. Nakapag-start na yung mga hindi pa nakasali at the same time, ay yung bagay yung hindi pa nakasali, yung mga paluma, luma, bulok, pabulok. Ayan. So, God bless natin lahat sa journey nung training natin yun. So, syempre, bago tayo magsimula, pakilala ko na kung pangalan ko pa is Judy. Hi, Judy! So, magsimula ko sa ganitong klaseng negosyo nung ako po ay estudyante. Okay? So, kumbaga, medyo nailang ako dito sa hindi ko makikita. Hindi, sige, okay na yan. So, hindi ko kasi nakikita si Sir, si yan, so nakikita ko crowd. So, nagtatagal ko itong klaseng business nung ako ay nag-aaral pa. So, itong klaseng negosyo na ginagawa natin ay hindi, kahit sino pwede itong gawin. Kahit na ikaw ay hindi nakapagtapos, professional, tambay, estudyante, single mom, seaman, OFW, kahit yung negosyo nito. So, ganun kaganda yung business na pinapagawa. Ako sa buhay ng patunay na nabago ang buhay sa ganitong klaseng negosyo. Okay? So, ikaw yung gumagawa ngayon na soon, pagbabago rin ang buhay. Tama? So, syempre, kwentuhan na naman talaga yung training natin. And sa kwentuhan na gagawin natin is meron tayong mga aral na mapupulot. So, syempre, meron akong rules. Ang unang-unang kong rules lang naman lagi is kumuha ng ballpen at papel. Okay, meron ba kayo dyan? Ballpen at papel. Syempre, lahat ng pag-uusapan natin ngayon is hindi mo matatandaan. Next week, nakalimutan mo na yan. Next month, nakalimutan mo na yan. So, kung gusto mong i-recall yung magandang topic natin ngayon is i-recall mo lang dyan sa notes mo. Okay? So, syempre, pangalawa, lahat ng problema mo sa bahay, sa boyfriend, sa asawa, sa anak, sa magulang, sa pera, sa bulsa, sa utang, sa lahat na ng problema mo, kalimutan mo muna yan para ma-absorb mo 100% yung ituturo natin yan. Okay ba tayo doon? Yes! Okay ba tayo doon? Yes! Siyempre, para mas maging maganda po ang training natin ngayon, this is the two-way communication. So, ibig sabihin, hindi lang ako magsasalita. Once na, sa tingin mo is, response yung sinabi ko, mag-response kayo para mas lalong ganahan yung nagsasalita sa mga. Okay ba tayo doon? Yes! So, siyempre, yung ganitong klase ng negosyo, lalo na sa mga nagsisimula, ay hindi ganun kadali. Okay? Mahirap siya in terms of unang-una sa oras, dalawa is sa knowledge. Siyempre, hindi naman lahat ng bagay na gagawin mo dito, especially kung bago kang nagne-negosyo, ay alam mo na. Tama ba? Tama! Pero there is always a room for knowledge, always a room for learning. Tama ba? Tama. So, ibig sabihin, the moment po na nakakapag-training kayo everyday is meron kayong mga natututunan along the way. Okay? So, ako, during that time na nagsisimula po ako sa ganitong klaseng negosyo, hindi siya naging madali. Alam naman natin yan, na walang madali. Basta bago, basta nagsisimula, basta starting, mahirap. Yung unang-unang step mo, yun yung pinaka-mahirap. Okay? Like, unang pasok mo sa school, di ba, bata ka, di ba, ang hirap kasi nakakatakot, wala yung nanay mo, iiyak ka pa sa room, nung bata ka, yung first time mo pumasok, hinahanap mo yung nanay mo, kasi yun yung first time na ginawa mo siya. Pero yung second time around, yung naka-first week ka na, naka-third week ka na nasa school ka ng bata ka, di ba nawawala na yung fear? Tama ba? Yes, tama! Ganon din, kapag nag-graduate ka na ng elementary, pagtugtog mo ng high school, nandun ulit yung tinatawag na kaba. Bakit? Hindi mo na naman kilala yung kaklase mo. Wala ka na namang set of friends. Tama, naninibago ka na naman sa environment. Tama ba? And at the same time, is nandun din yung fear. Tama, nandun din yung doubt. Sa kung ano yung pwedeng mangyari sa iyo pagdating mo ng high school. Pero along the way, naging at least ka na, nang mangyayari ulit yung first step pagdating mo ng college. Tama ba? Tama. So, pagdating mo naman ng college, ganun ulit yung routine, hanggang sa makapati ka, saan ulit magsisimula yung first step pagka-graduate, pag mag-a-apply ka na ng trabaho. So, ibig sabihin, lahat ng pagsisimula, mahirap. So, kung nahihirapan ka ngayon, ibig sabihin, nasa tamang way ka, nasa tamang path ka. Okay? Kasi wala, kahit sa ang larangan, mahirap. Okay? Magtrabaho, mahirap. Tama? Tama! Magnegosyo, mag-artista, mahirap. Mag-athlete, mahirap. Lahat ng pwedeng mong puntahan, nakikita ka ng pera, mahirap. Tama? Sige mo, kapag pupunta ka sa madali, yes, kikita ka ngayon, pero next month, baka hindi. Tama ba? Ah. So, wala yung
consistency, pero lahat ng bagay na may sustain, ibig sabihin, lahat ng pagkakakitaan na nasusustain every month, mahirap gawin. Yes. Okay? At mahirap din paakatin ang income. Yan. Pag nagsimula ka sa 12,000, ang hirap paakatin ng 15,000. Tama mali? Tama. Lalo na kapag ka-fix yung sahod mo, pag fix yung kinikita mo. One more pa, kung nagnenegosyo ka, ano bang ina-expect mo sa business? Pag naglabas ka ng puhunan, bukas ba balik na yan? Di ba pag nagsari-sari store ka, kailangan maubos mo muna yung tinda mo bago bumalik yung puhunan. Tama ba? Pero, I make it the point na bago pa maubos yan, gagastos ka ulit. Bakit? Magre-restock ka. Tama. Tama mali? Tama. Ibig sabihin, lahat ng bagay na gagawin mo, mahirap. Pero, itong negosyo pinasok mo, yes, mahirap. Pero, mabilis. Magkaiba kasi yung madali at mabilis. Okay? Kasi sa labas, lahat ng gagawin mo, mahirap. Pero not guaranteed na mabilis kang kikita ng malaki. Tama. Okay? Maraming pagkakataon na marami ka ng tinry, especially may experience na sa atin. Okay? Yung mga higher level na yung age. Ibig sabihin, marami na silang tinry na pwede pagkakitaan. Either magnegosyo, magtrabaho, mag-ibang bansa, lahat na halos sinubukan. Pero saan dumating sa point na kumita ka ng 100,000 in just a span of 1 year? Saan mo yun nakita? Dumating ka sa point na nag-work ka after a year na promote ka, 200,000 salary? Possible hindi? Hindi. Kung meron man, taas mo yung kamay mo sa Zoom. Kung after a year mo mag-work, ay may salary ka na kagad na 100,000. Diba? Ngayon, sa pagnenegosyo, possible? Yes. Yes. Kung ang pinuhunan mo is 1,000 peso din. Tama? Tama. Hindi ka kikita ng 100,000 kung ang pinuhunan mo is 3,000, 5,000, 15,000. 15,000 nga napuhunan. Hindi ka kikita ng consistent na 100,000 after a year. Pero what I'm telling you is, kasi yung negosyo pinasok mo, is hindi ka maglalabas ng hundreds of thousands na puhunan. Yes. Pero pwede kang kumita ng 100,000 every month. Tama. Gusto niyo ba yun? Yes! Siyempre, madaling sabihin. Lahat naman ng bagay madaling sabihin. Way back kailan ba ako nag-start? I think 2012 ako nag-start pumasok sa negosyo. Okay? That time, I think first year college ako. Nung nag-risk. Okay? Hindi siya naging smooth. Hindi ako nakapag-sustain ng kita. Pero kumita ako. Okay? So, doon yung moment na marami ako naging mistakes, failures, errors, lahat na ata ng mixed emotions na experience ko sa 2012 na yon papunta ng 2016. Okay? Titignan mo, ilang taon ang nakalipas? 12, 13, 14, 15, 16. 4 years ang nakalipas. Yung 4 years na yon iba-iba yung tininda ko nun. Nagtinda ako ng beauty products, nagtinda ako ng Chicks Ahoy, hotdog, sampalok, lahat na ata ng pwedeng ibenta, binenta ko. Pero hindi natapos doon yung journey ko. Yes, may mga discouragement, may mga failures. Hindi doon natapos yung journey ko. Then, na-introduce sa akin yung tinatawag marketing. Alam mo, kapag napunta ka sa ganitong klase ng negosyo, kapag nalatagan ka, ang unang-unang papasok sa utak mo, kikita ka. Tama. Tama ba? Tama. Kaya ka naman magbubusan ka agad doon yung, makakabili ako ng bahay. Makakabili ako ng sasakyan. Uy, kikita ko 100,000. Pero ang unang-unang pumasok sa utak mo, yung piniset sa'yo yung Spartans Worldwide, is kikita ka. Kahit nasa bahay ka, kahit cellphone lang ang gamit mo. Tama mali? Tama. Yun din yung nasa isip ko nung time na na-present sa akin yung ganitong klaseng business. And ang unang na-present sa akin na business is more on beauty products. Ibig sabihin, magbebenta ako ng lotion, sabon. So, hindi naman ako nagkamali sa naging desisyon ko kasi ang dami ko talagang nagbenta products that time. Yun nga lang, pagod ka. In what way? Kasi hindi ko natutunan yung totoong essence ng training ng network marketing. Ano yun? The leveraging system. Okay? Which is, ito yung hindi kayang bayaran ng pera. Yung knowledge pagdating sa pag-leverage sa negosyo. Marami akong kilala mga tao nagde-negosyo. Malaki kita, pero pagod. Pag nagkasakit, wala nang kita. Tama. Pag sinara ang store, wala nang kita. Pero sa network marketing ko na experience, tulog ako, may kita. Okay. Nasa travel ako, may kita. Yes. Tama? Tama. Sipin nyo, dumating ako sa point na nasa Hong Kong ako. Umuwi ako dito. 1 week ata nasa Hong Kong. Pag uwi ko dito, around 50,000 ata yung check ko nun. Na kiniklaim ko sa opisina. So, that is what we call leveraging. Ibig sabihin,
when you earn, while you sleep, you will until you die. Tama ba? Tama. Ibig sabihin, the moment na kumikita ka na wala kang ginagawa, yun yung talagang tinatawag na business. Bakit? Kasi kung nagne-negosyo ka, at ikaw din ang nagmamanage ng business mo, pag hindi mo ginawa ang business mo, wala kang kita, hindi ka nagne-negosyo. Ikaw ay tinatawag na self-employed. Tama? Tama. So ngayon, hindi natin yung gagawin self-employed. Pero as of now, dahil mag-isa ka pa lang, ang bubuuin natin dito is what we call organization. Ibig sabihin, mag-create tayo ng organization, then at the end of the day, hindi ka na, kumbaga, mag-i-inspire ka na lang ng mga tao, itutulong sa kanila yung first journey mo, yung first year mo, second mo, yung third year mo sa ganitong klase ng business. Alright? Yes. So, syempre, hindi siya naging madali. Puro struggle, normal naman yun. Matakot kayo pag sinabi kong madali to, easy to, hindi ako na-reject, hindi ako na-discourage, lahat ng kinausap ko sumali, matakot kayo. Ibig sabihin, may mali sa ginagawa mo. Tama? Tama. Ibig sabihin, sa ginagawa mo. Pero, kung nakakaramdam ka thousands, hundreds of rejection sa loob ng bahay mo, sa labas ng bahay mo, sa friends mo, sa kamag-anak mo, okay lang yan. Normal yan. Pero ang sinasabi ko sa inyo is kailangan nyo lang yan i-overcome. Bakit? Ako yung buhay na patunay na kahit gano'ng kadami yung rejection, as long as hindi ka mag-stop, okay lang mag-pause, pero huwag kang mag-stop. Kasi syempre tao ka lang din. Nung panahon na nagsimula ako, na-try ko rin ako mag-pause eh. Pag super exhausted ka lang. In a way, nakagalan na umabot ng buwan. Days lang. Di ba? 2 days, 3 days, pinaka-worst na yung 4 days, magpahinga ka lang ng konti, then balik ka ulit. Huwag ka lang mag-stop. Bakit? Marami akong kilala sa ganitong klaseng industry. 5 years bago pumasok. Pero pagkaputok naman, 700,000 monthly. Pwede sa'yo 5 years, patient. Yes. 5 years na trabaho. 5 years, hintayin mo lang na mag-bloom ka. After nun, makikita mo yung mas malaking resulta. Tama? Tama. So ako nung time na yun, syempre, yung 4 years from 2012 to 2016, actually, nag-start ako na mag-network kasabay ng mga binibenta ko, mga chips ahoy, mga sambalo, kung ano na binibenta ko is the 2012. Okay? So, na-invite ako ulit sa network marketing 2015. Okay? So kung ikaw ay nakapag-network ka na sa kung saan-saan, kasi alam ko naman, hindi lang naman ito yung first network mo, tama? Sigurado ako, nakapasok na yung iba dito sa mga matatandang, mga matatandang network like Vita Plus, di ba? Yung mga, Forever Living, Yes. di ba marami yan? So, ibig sabihin, kung hindi ka tumama sa mga ganong klase ng network, okay lang yan. Charge to experience. Tama? Yes. Ibig sabihin, isa yun sa mga binayad mo to gain experience para kapag nag-network ka ulit, may knowledge ka na. Wiser ka na. Okay? Or sometimes, sabi nga nila, the good timing, kapag good yung timing, binibigay sa'yo yung bad person. Wrong person. Sabihin, game na game ka mag-network, pero napunta ka sa maling person. Then pag dumating na yung right person, like inalok ka na, in a way na right person na yung nag-aalok sa'yo, sama ka dito, maganda yung company namin, maganda yung marketing plan, kaso nga lang, wrong timing na. Why? Kasi nadala ka na dun sa first network. Tama ba? Tama. So baka na lang din nangyari sa inyo sales sa akin. Okay? So pumasok ako ulit ng network marketing 2015 and that's it. Doon na bago yung buhay. Okay? From 2015, na talagang binigay sa iyo lahat ng struggle, lahat ng rejections and discouragement sa buhay. Then, after a year, nagkaroon ako ng sasakyan. Okay. Diba? Training sa sasakyan, 2016. Sino mo yun? From struggle. From wala. From dust. Diba? From ilalim talaga. Then, look at me. Nasaan ako ngayon? Saan ba nagsimula lahat ng journey na yon? Yung resulta na yun. Marami kasi tao, nakikita nila is yung tip lang ng iceberg. Diba? Yung tip lang ng mountain. Diba? Ito yung mountain. Kasi ito yung ocean. Ang nakikita lang nila lagi is yung tip. Ano yan? Yung result. Ang hindi nila nakita is yung foundation ng result. What are those sacrifices? What are those commitments? What are those risks? Ano yung mga bagay na isinantabi mo muna para sa
Tick na yan. Tama ba? Ano yung mga bagay na pinagpalit mo para sa tick of result na yan? Nagigets niyo yung point? So, Yes. nung time po na nagkaroon ako ng resulta, may mga ilang buhay na patunay pa na nandito sa Spartans World na nakita kami revise na wala. Walang sasakyan, walang pera, walang makain, walang kahit ano. Okay? Alam mo yung, kung nakita niyo akong chubis, nung nagsisimula ako mag-network, grabe, kalansay. Alam mo yung talagang pag hinangin tumba. Ganon. Kasi bakit? Siyempre kapag, sabi nga nila minsan, kapag tumaba ka, huwag ka mainis. Tama? Tama. Ibig sabihin lang, nakakalungkot-lungkot ka. Ibig sabihin, nakakakain ka na ng marami. Di ba? Kasi nung time na yun, nung nagsisimula kami, is hindi naging smooth yung journey. Una sa lahat, hindi pa ganon sobrang ka-high-tech yung technology na. Way back 2015, ang uso niya, 2012, ang uso niya is China phone. Tama? Kung baga makakapag-Facebook ka, sa computer shop talaga. Eh, wala mga nga may Facebook na ba yung time? Pero hindi ko masyado yung communication sa messenger, wala pa. So kung titignan mo kung paano kami nakapag-network doon without platforms, without social media, without messenger, paano natin namin nagawa yung result nang wala yung mga tools na ginagamit na natin ngayon? Android phones, wala kang proof features kasi napakalabo ng China phone noon, di ba? Isipin mo ang sarap mag-feature dati sa China phone, hindi kita yung tigyawat mo, di ba? Pero wala kang proof na ito yung office namin. So literal, na ang kliyente namin ay pinakapunta talaga namin sa opisina. Make up, literal na naglo-load kami. Ngayon ang tao, di na naglo-load. Ang load na nila is data na. Diba? Ang tawag na ng tao ngayon is messenger na. Hindi na sa mismo number. Tama, ang number natin yun, ginagamit na lang sa OTP na lang. Di ba lang, for OTP na lang ngayon ang number, pero mostly ang communication ng tao is messenger. Sino mo pa paano namin na-contact yung mga friends of friends ng friends namin, mga batchmates, schoolmates namin, way back na kami nag-network. And yet, nagawa na. So what is your excuse? Tignan mo na lang yung mga successful na tao. Way back, wala pang Android phones, walang cellphone, no technologies, literal na sulat kamay lang. Messenger, ano tawag doon? Telegram mo tawag doon? Yung sa, ano tawag doon yung sa sulat? Oh, yun na nga. Tapos ang communication dati is yung talagang telepono, yung wired phone. Diba? PLDT lang kaya, diba? Smart, diba? So, ibig sabihin, and yet, successful sila. Naging successful sila. Na ang way of communication, napakahirap. Way of promoting, napakahirap. Paano ka makapag-promote dati ng business mo? Television na, gano'ng kamahal? Magpa-advertise sa TV. Sobrang mahal. Tama mali? Magpa-billboard. Yan ang isang way of advertisement mo. Advertising your product, advertising your business mo. And yet, lahat ng pag-advertise dati, sobrang mahal. Pero, naging successful tayo. So, para tayo ngayon, yung generation natin ngayon, mas pinadali ang way ng pagnenegosyo. You can advertise anywhere. May TikTok advertise, may Instagram advertise, may, ano ba ba pwede? Facebook advertise, Facebook page advertise. You can customize, you can create video on your own without pay. Yes. Tama mali? Tama! Then what is our excuse? Bakit kami nagtuturo dito? Bakit minsan nagagalit kami? It's because ayaw namin masayang yung 2 account, 5 account mo, 7 account, 10, 15, 12, 20 account, 30 account na pinurchase mo sa Startups. Kasi yung result mo ay hindi nasa amin. Ang result nyo ay nasa lang. Tama mali? Tama. Kami, guide lang. Kaso nga lang, minsan, since hindi naman kami boss, kami ay coach. Kailangan namin magalit. Kasi ang tao, kailangan talagang pinapalo. Para ano? Para matuto. Tama mali? Tama. So kaya nga minsan, kailangan ipa-realize sa inyo na anong ginagawa mo? Totoo lang. Sino yung ako, panahon ko na nagka-network. Literal na pumasok ako sa mga kung saan na site, dating site, ano pang site yan.
para may makausap ng tao. Sabi sa akin dati ng client, ng coach na trainer na dito, kailangan mo ng kausap. Ako mali. Tama. Saan ka pupunta? Sa lugar na ang tao kailangan ng kausap. Tama mali. Tama. Kaya maraming mga bagay na ginagawa nilang mali ang pagnenegosyo. Kasi ang kailangan mo is bystander. Kailangan mo yung mga tao walang pinapatay ang oras nila. Ibig sabihin, habang pinapatay nila yung oras nila, kaya mo sila makuha. Eh bakit magpa-flyers ka sa footbridge? Eh ang tao doon ano? Busy. Nagmamadali. Nagigets yung point? Yes. Yun yung mga bagay na kailangan na alam mo. Okay? So meron ako ready sa inyo na PowerPoint para mas ma-elaborate ko yung gusto kong i-explain. At makasunod yung mga nasa Zoom. Okay? So, ay, ready na ba? Paano matatanggal yun? Ayan. Ayan. So, itong training natin ngayon, ayan, dito na lang. Okay na, dito na lang ilagay. Yan. Itong training natin ngayon, para to sa lahat. So, siguro, i-take down notes mo na lang lahat ng mga bagay na pwede mo makuha para maging mas maganda yung pagpasok ng 2024 na. Tama ba? Tama ba? Yes. Kasi alam naman natin, November na. And ang bare months talaga, sobrang bilis. Kasi ang bilis gumabi. So, kaya parang ang bilis ng oras. Tipin nyo ngayon, parang yung 5:30 gabi na. Tama? Yes. So, gano'n nakabilis yung bare months. Magugulat tayo January 2024. And what's your plan? Ano yung plano mo? Ano yung naghintay sa'yo? Ano yung result na naghintay sa'yo sa 2024? So, we must start our next year best. The best year dapat sa'yo, yung 2022. Okay? Yung this year at yung last year mo, 2022 and 2023, hindi yan worse. Yan yung mga lesson year mo. Learning year mo. Tama ba? Tama. So, dapat marami kayong natutunan sa ngayong at sa last year na taon. Pero dapat, yung 2024, year mo na yun. Yes. Tatak mo sa utak mo na 2024 is my year. Ganyan dyan, my turn. Ganyan dyan, my turn. Diba? Huwag naman matapos yung 2024 na instead na my turn, nangyari wrong turn. Diba? Dapat, yung 2024 nyo is my turn. Alright? Yeah. So, saan tayo mag-start? Connecting. Alright. So, una, syempre, bakit naman tayo nandito lahat sa ganitong klase ng business is we want result. Tama? Tama. Ano ba yung mga result ngayon? Syempre, money. Hindi ka naman nandito para sa wala. Tama? Una, income, pera, earnings, savings, basta usapang pera. Tama? Bakit? Hindi talaga mawawala yan kasi nagnenegosyo. So, yan talaga ang unang-una sa listahan. Tama? Tama. Ano next? Siyempre, nandiyan yung mga material na bagay. Like, kotse, bahay. If bibigyan ka na, marami ako iba nakakausap na, ma'am, gusto ko bahay na to. Hindi ako masyadong sa kotse. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon, magkaroon ng sasakyan, why not? Hindi ba't mas komportable yung family mo pag ikaw ang driver? Yes. Mas komportable ka ba pag ikaw ang driver? Kesa iba yung nagda-drive para sa'yo. Pag nakatulog ang driver, kasalanan niya, kasalanan mo. O, di ba? Kasalanan niyo pareho. Sino ba sumakay ko? Ikaw rin naman. Tama ba? Hindi ba mas komportable kung meron kang sarili transportation? Tama? Sa panahon na kailangan mo, convenient. Pag nagnenegosyo ka, asset. Kung nagtatrabaho ka, hindi mo ito kailangan.
Kasi liability yan. Yes. Pero kung nagne-negosyo ka, kailangan mo ng sasakyan. Bahay, syempre, sino ba namang ayaw ng sariling bahay? Kung may sariling bahay ka na, experience mo, wala. Tama? Tama. Kung may sariling bahay ka na, hindi tulungan mo yung mga downlines mo, wala ang sariling bahay. Tama? Tama. Ano ba? Ano ba yung result na gusto? Syempre, travel. Gusto nyo ba yan? Yes. Yes. Kaso ang travel ay mahal. Gusto mag-Japan? Yes. Gusto mag-Korea? Yes. Pero totoo lang, ako kasi na tao, ano ko practical. Pag mahal, parang dati, Jack Daniels, Emperador. Jack Daniels, 2,000. Emperador, 150. Sana ko, Emperador. Tama? Tama. Bakit? Ang ipin ko pareho. Tama. Lasing ka mo sa Jack Daniels? Lasing. Yes. Lasing ka mo sa Emperador? Yes. Di ba? Pareho na lasing, pero hindi pareho ang sakit sa bulsa. Pero alam mo ba, nung parang kumikita na, hindi na ako minus na Emperador. Bakit? Ang mindset ko naman nag-iba. Kung wala lasing din naman ako, sarapan ko na. Tama? Tama ba? Same nga sa pag-travel. Dati, bakit ako mag-Boracay? Eh, may mas malapit. Batangas. Tama ba? Tama. Bakit ako magkabalawan pa? May subit naman, may ano naman. Nagigets nyo? Pero nung kumikita na ako, na-experience ko na nakapunta akong Boracay, shit, ang ganda. Nakapunta ako ng Palawan, shit, ang ganda. Hindi naman siya inaano ko yung lugar sa Batangas dito. Pero, pag pumunta na ako ng Batangas, may standard na ako. Ang standard ko na yung mga sand na. Eh, dati wala akong pakilong kahit black sand pa yun. Basta makaligo. Tama eh. Anyway, doon ko na-realize na malaking part ng pagta-travel sa buhay mo. Bakit? May enjoy mo yung nasa ibang lugar lang, spending time with yourself. Trabaho ka. Pero sinasabi na, ano yan? Deserve ko to. Sa tingin mo ba, deserve mo lang ay parcel ng shopping? Yun lang ba yung deserve mo? Deserve ko to, na-receive mo yung parcel mo sa shopping. Yun lang ba yung deserve mo? O deserve mo mag-travel sa ibang bansa with your kids? Bumili kang milk tea, deserve ko to. Yun lang ba? Milk tea lang ba yung deserve mo? O deserve mo yung mag-milk tea sa Japan? Mag-milk tea sa Thailand? Mag-milk tea sa Korea? Did you get your point? Yes. It's all about how we respond doon sa gusto natin. Ano ba ang gusto natin? Maliit ang gusto natin, yun ang makukuha. Malaki ang gusto natin, yun ang makukuha. Yung maliit na yan, mahirap. Mahirap kumita ng 20 ngayon, tandaan niyo. Tama mali? Tama. Ibenta mo to. Magkano to? 15. Ibenta mo ng 7.2. Ay, magkano kita mo? 2. 10 ganito ang kailangan mong maubos. Bago ako kumita ng 20. Maliit, malaki. Maliit! Nahirapan hindi. Eh, yung 20 nito. Mas mahirap. Pero pareho lang naman yung hirap eh. Tama. Nahirapan ko magbenta niyan. Nahirapan ka rin kita ng 20,000. Pareho lang din na nahirapan. Pero ano mas masarap? 20 mil! Lalo nung isang araw. Tama ba? Di ba? Mahirap pag yung 22 months. Hindi, yung 20,000 mo for pero masarap pag yung 20,000 mo for 1 week. Kahit na 2 weeks na, masarap na. Tama mali? Tama. Yun yung sinasabi. So, ito pagka-travel, pag na-experience mo yan, kakatigas mo. Alam mo yung parang normal na sa'yo yung travel mo. Ganun siya kasarap. Sabi ko nga ito yung ibang bansa, dito lang sa Pilipinas. I-try mo yung Mindanao, ang daming magaganda doon. Palawan, Siargao, ano ba, Boracay. Dami actually dito, hindi ko pa nga rin napuntahan lahat. Pero masasabi ko na ang dami ko nang napuntahan sa Mindanao, ang dami. Sa Visayas area, may Cebu pa, may Bohol, ang dami sa Pilipinas.
Kapag kumita kayo, isa yun sa bigyan nyo ng pahalagahan nyo. Kasi hindi habang buhay, kakayanin yung magkabit. Okay? Meron din kapasidad ang katawan natin para kayanin yung mga bagay na adventures ba. Tulad nung ginawa namin sa Bohol, yung matawag yun? Bungee, jumping. Sino mo, kahit nakakatakot siya, talagang minsan ka lang mabuhay. Diba? Try mo na. Kasi naman pagtanda mo, di ba, ugod ka na. Hindi na pwede. Di ba? May hardyan ka na, may tasa ng attraction mo. Tapos marirealize mo na, matatanggapin mo lang sila. Ano, masarap ba? Ano, kamusta yung experience? Hindi ka lang magtatanong. Kamusta sa Japan? Kamusta yung experience? Ako nga, next level na yung, ko kasi gusto ko mag-skydiving. Diba? Gusto ko yung, dati nasa bucket list ko lang yun, yung pagtalon ng ganyan. Bucket list ko lang yan, nagawa ko na. Hindi na check ko na ako, di ba? Hindi na ako magtatanong ngayon kung anong feeling. Ako yung tinatanongan. Ano pakiramdam? Di ba ako naman yung first 5 seconds mo, ano talaga? Parang, ito yung katawan ko, ito yung kaluluwa. Pag ganun talaga, humiwalay talaga. Pero, pag gawa mo, masarap naman siya. Masaya. Yun yung tetap na experience. Bakit? Isa lang ang buhay. Sarapan na. Tama? Siyempre, saan mo ba sa sarapan yan? Sa pagkatrabaho. Diba? Saan mo sa sarapan? After mo mag-grind, after mo magtrabaho, nandun ang sarap. Diba? Yung sarap sa travel, sarap na mabili mo lahat ng gusto mo, sa family mo, kasi totoo ang pera hindi madadag. Wala ka pa sa langit, tanda mo yan. Nasa lupa ka pa. Ginagamit dito yan, tama? So, bakit kailangan mo kumita ng malaki kasi buhay ka? Diba? Gusto mo magawa lahat ng bagay na pwede mo magawa habang buhay ka. Para kung kunin na tayo man, huwag naman sana, huwag maaga, pero doon naman ang ending natin lahat. Hindi ka magsisisi. Alam mo yung nandun ka sa, nandun ka sa Purgatorio. Di ba? Naglalaki yung hindi nakikipaghanda ka kay San Pedro na hindi ko patahin. Di ba? Hindi pa ako nakapunta ng Japan. Di ba? Pero kapag nangyari yun sa'yo, di ba? Kasi sa'yo yung naglalakad ni San Pedro, di ba? Ganyan yung feeling na gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Dito, especially kung bata. Tama. May panahon ka pa. Sabi nga nila, kung bibigyan ka na 50 million, pero magiging edad mo 70, tatanggapin mo. Ha? Tatanggapin mo hindi. Mayaman tao tatanggapin. Kasi bakit? Skip na ng paghihirap yun. Tama ba? Skip na yun, parang 50 million, hindi mo kikitain yan kahit pagdating ko ng 75, wala akong 50M. Ganyan mag-isip ng tao. Pagdating ko ng 75, wala pa rin naman ako ito. Much better na tanggapin ko yan. Tama? Tama. Pero, may isang offer. Tatanggalin ang lahat ng meron sa'yo. Ari-arian mo kung meron ka. Lahat. Ibabalik ka sa pagkabata. Ano tatanggapin mo? 75 na may 50M ka. 5 years old na wala ka lahat. Nothing. Alam mo, kung ako tatanungin, mas gugustuhin ko ng 5 years old. Basta ganito ako mag-isip, malamang. Dahil ng 5 years old pa lang ako, may negosyo na ako. Totoo yan. 5 years old pa lang ako, nag-recruit na 5 years old ako, bait yan. Yung mga klase ko, pinili ko ng mga sandwiches yan. O pagdating nyo, tandaan nyo yung pangalan ko. Kasi totoo lang, kung alam ko na pala, na mag-negosyo, binaitan ko na, bata pa lang ako. Diba, kinaibigan ko na lahat, bata pa lang ako. Kaso ka lang, hindi natin kaya ibalik yung nakaraan. Ano kailangan? Itama yung ngayon, bukas, at inamo. Tama? Huwag mo nang balikan yan, nakaraan na yan eh. Ang itama mo ngayon, yung lahat ng pinagsisisihan mo, hindi mo ginawa nung 10 years old ka, 12 years old ka, 15, 20, 25 ka, gawin mo ngayon. Yes. Gawin mo bukas, gawin mo for this year. Simula sa araw na to, yung mga pinagsisisihan mo, hindi mo nagawa, gawin mo ngayon. Kasi pag hindi mo yan ginawa ngayon, after 5 years, babalikan mo yung 2024, 2023, na nagsisisa, hindi mo ginawa.
Tama ba mali? Tama. So lahat ng mga result na to, meron pa yan, savings. Diba? Ang savings kasi, hindi naman yan para ikaw mukhang marami kang cash eh. Tama ba? Ang savings, alam mo para sa saan talaga yan? Emergency. Kasi ang isang emergency sa buhay natin, kayang umubos. Wala pang isang buwan ng 1,000,000. Yun ang totoo. Ang health natin, kaya ubusin ng 1,000,000 mo ng 2 linggo lang sa ospital. Eh wala kang, Oras. kung wala kang 100,000, wala kang 50,000. Alam mo kaya totoo lang, yung buhay minsan, ang fair. Pag may pera ka, mahaba buhay mo eh. Pag wala kang pera, kaya pang isalba, iikli. Bakit man? Meron po ako kakilala. Hindi naasikaso ng hospital. Pero kung naasikaso, buhay. Bakit kaya hindi maasikaso sa hospital? Pag nakapila ka saan? Sa public hospital. Ano ba ang mahal? Private. Tama ba? Experience ko yun eh. Yung mama ko na dadala sa emergency, ano unang hihingin? Deposit. Hindi naman tatanungin sa'yo eh. Ano pinag-aralan mo ba? Anong diploma? Hindi naman yun eh. Lawyer ka ba? Doctor ka ba? Gobyerno ka ba? Hindi. Ang unang hihingin sa'yo, cash. That's why kailangan mo talking preparation. Kasi, sabi nga nila, di ba, maraming tao, tulad yan, may mga client kayo, ayaw nila mangutang. Wala na isang tao nakatakas kung hindi nag-prepare. Kung nag-prepare ka ng savings, hindi ko utang. Pero, kung wala kang preparation ko, hindi ka makakatakas sa utang. Pinaka-worst na utang, alam niyo mo, no? Utang sa expenses. Worst na utang. Alam mo yun? Nang utang ka pambayad. Worst na utang. Anong good na utang? Nangutang ka pang-negosyo. Na yan, nag-loan yan, nangutang yan. Tama? Good loan. Bakit? Kasi yung inutang nila, yung pinababayad nila, kumikita ng pera. Ibig sabihin, umiram ako sa'yo ng 50, yung 50 na inutang ko sa'yo, pinalago ko, kapag kumita, may pambayad. Ang pinaka-worst is, nangutang ka ng 50, pinambayad mo ng tuition, ipinambayad mo ng bayad kuryente, ipinambayad mo sa bahay, anong pagbabayad mo sa inutang? Tama mali? Tama. So ngayon pala, pangalaman natin na may malaking savings. Ano man ang mangyaring emergency? Huwag naman. May sasalba natin ang buhay ng pamilya natin. Tama? Tama. Kasi totoo lang, hindi i-admit eh. Pag walang deposit. Diba? Tulad din yung mama ko, nakatabing na yung isang mukha niya, nakakasa wheelchair lang eh. Pag hindi ka na, deposit. Alam mo, kahit na naitok ako noon time na yun, ang bilis ko lang nagtok, takbo ako agad ng hospital para lang magbayad ng deposit. Diba? So, yun yung tinatawag na buhay. That is life. Diba? So, hindi lang dapat umikot yung buhay natin. So, kita ngayon, kita, bayad. Dami ako nakita yung bonus niya. Ang bonus niya, 30,000. Ang utang niya, 29,989. Wala na kita. Tama. Kaya ngayon actually, alam mo yung network, pag nag-network ako, simula September pa lang, bare months, sobrang lakas ko yan. September, October, November, December. Yan yung buwan na pinakamalakas sa akin. Kasi ang tao, may pera. Totoo. Nasa sa'yo lang yung kung paano mo ang katawin. Tama? Pero itong bare months, ito yung sa pinakamalakas na era sa akin. Yun yan, syempre, itong lahat ng mga result na to, like, pera, sasakyan, bahay, travel, savings, lahat yan may formula. Kaya alam niyo naman na itong formula na to. Anong formula niyan? Mindset plus skill set is equal to result. So, ibig sabihin, ang kaakibat niyan is mindset skill set, tsaka lang lalabas yung result mo. Okay? And syempre, yung dalawa na yan, yung formula na yan, ang main ingredients niyan, main requirements niyan,
syempre, ang main requirements na ay ikaw. Alright? Ibig sabihin, para makuha yung result na yun, yung mindset, right mindset, and great skill set, ang pinaka-requirement set ay ikaw. Right? Yun nga lang, syempre, ikaw na nagsisimula, bilang ikaw na nag-start sa ganitong klaseng business. Ano ba yung talagang pinaka-first step kapag mag-negosyo? Kumbaga, ang unang-unang talagang main factor ng pagsisimula mo sa negosyo ay motivation. Yun talaga. Bakit ka nag-start? Because may nag-spark na motivation sa'yo. Tama mali? Tama. Di ba, nung time na pinresentahan ka, nakita mo na sa halagang 14,000, you can earn as much as 10,000 per month extra. 20,000. So, may nag-alab sa'yo. Tama ba? Tama. May nag-alab sa'yo. Mayroong nag-alab sa'yo. Uy, gusto ko to. Nagkaroon ka ng ano? Nagkaroon ka ng reason na gusto kong sumali. Tama? May nag-spark. Nag-guess, no? Doon nag-start talaga yun. But then, yung motivation, napapansin. Okay? Nawawala. Nananamlay. Okay? From colorful, nagiging black na. Tama? From talagang parang huri-huri ka, yayaman ka, di ba? To talaga ba yayaman? So, may inspiration ang motivation. Yan. Yan yung first mo. Yung motivation. Ano yung mga motivation? Siyempre, yung purpose, yung reason. Yan yun eh. Yun yung motivation mo eh. Yung reason, bakit ka nag-join. It's about money. It's about travel. Or much deeper. Alam nyo, kung ako sa inyo, hindi naman agad-agad namamatay ang motivation. Pag mas malalim. Dig deeper. Yung mas malalim pa na reason. Kasi hindi yan mamamatay. Nag-aalap anong problema mo. Hindi yan mamamatay. If your reason ay sobrang lalim. Alam mo, hindi na kayang abutin ng tao sa lalim ng reason. Totoo lang. Kapag malalim yung reason mo behind, kahit pagkagagawin. Okay. Kapag super duper reasonable yung purpose mo. Bakit mo ito gagawin? Like for example, gamot. Pambili ng gamot. Pambayad mo. Kahit ayaw mo gawin, na lumapit sa gagawin. Tama na? Tama. Ayaw mo. Pero, ano tawag doon? May purpose. May reason. Ibig sabihin, hindi solid yung reason mo sa isang bagay. Anytime, pwede mo hindi gawin. For example, pupunta ka sa Baguio. Bumagyo. Nag-collapse yung mga bato. Nag-landslide. Pwede ka hindi pumunta. Tama ba? Hindi, huwag na tayo tumuloy. Bumagyo na, nag-landslide na. Hindi ka pupunta. Pero, pupunta ka ng Baguio. Kahit may landslide. Kahit may bagyo. Kahit may baha. Kung nandun yung anak mo mag-isa. Pupunta ka din. Siyempre sabihin, mas malalim yung reason, mas nag-aalam ang motivation. Motivation, hindi kailangan magaling sa ibang tao. Totoo lang, ang motivation ay nasa loob ng busa. Tignan mo yung bag mo, motivation yan. Tignan mo yung tsura mo sa salamin, motivation yan. Di mo kailangan ng motivational post, di mo kailangan si Steve, kailangan si Robert Kiyosaki, di mo kailangan si Peso Sensi, si Chicky San, di mo kailangan manood ng motivational video, di mo kailangan manood ng motivational post, tumingin ka lang sa loob ng bahay nyo, tignan mo yung nanay mo, tignan mo yung anak mo, tignan mo yung sarili mo sa salamin, tignan mo yung paligid mo, yung environment mo, tignan mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo. That is enough motivation. Kung ano ba talaga yung gusto mo. Gusto mo ba mag-waste ng time? Gusto mo ba mag-waste ng 24 hours? Nothing. In, out, in, out, in, out. Gusto mo ba i-waste yung another 1 year mo doing nothing? Nagigets yung point? Yes. So yung motivation na yan, hindi yan nagagaling sa mentors mo, sa kaibigan mo, or kanino man. Yung laman ng pocket mo is enough evidence of motivation. If may laman yan,
Yung malayo ka sa family mo, malayo ka sa asawa mo, malayo ka sa anak mo, that is enough motivation. Yung malayo ka sa nanay mo, that is enough motivation. Yung kailangan mong iwan yung anak mo, may sakit siya, papasok ka, that is enough motivation. May gusto yung anak mo umiiyak, that is enough motivation. Dahil, kasi wala. That is enough motivation. There are so much more sa labas. Tandaan nyo yan. If you're earning 12,000, there is so much more. You can earn 50, you can earn 100, you can earn 500,000 a month. There is so much more. Hindi lang tayo open. Hindi lang tayo motivated. Wala lang yung desire, yung burning, wala. Yung tinong nagsabi, gusto ko to. Wala na yun. Wala na yung nag-aalam, nagalit sa puso mo, ayoko na ng ganitong buhay. Wala na kasi yun. That's why, yung actions, wala. Pero mali. Hindi ako galit ha. Gusto ko lang iparamdam sa inyo na hindi yan ang trabaho ng may gusto marating. Bakit ko sinabi? Kasi hindi ganun yung galaw ko nung nagsisimula. Bakit lumabas yung resulta ko? Bakit ito yung resulta ko? Kasi yung desire ko, nag-aanap araw-araw. Wala akong kausap ngayong araw, natataranta na ako. Wala akong ginawa ngayong araw, natataranta na ako. I don't spend much time sa panonood ng TV. Lahat ng sabi ko nga sa inyo, worth risking ba? Worth sacrificing ba? Yes! Nagbago buhay ko, nagbago buhay ng family. Worth it? Yes! Lahat tinigaw ko. Friends ko, nag-gimmick sila dyan, I don't care. Gimmick kayo, di ako sasama. May birthday, family gathering, hindi ako kasi on my first year, on my second year, at focus sa business. Birthday ng nanay ko, as in talagang pikit mata, hindi ako makapunta. Bakit? Humahanap ako. Para kanino? Para sa kanila. Ngayon, bawi ba? Yes, bawi. Masasabi ko na lahat ng birthdays na wala ako, lahat ng celebration na wala ako, bawi. Oras, bawi. Wala akong time noon sa family ko, bawi. Gets yung point? Yes. Yun yung sinasabi ko na nag-aalab. Burning desire. May mga nagtatanong, ma'am, bakit kaya gano'n? Ang tagal ko, hindi pumuputok, hindi tumatama. If I can do myself, kung kaya ko lang direct, papunta sa ilalim mo, left and right, ako magbibig, tumama ka lang. Kasi hindi pwede. Sino gagawa? Again. Ayan o. You. Masiyak mo na. Tama mali. Mama. Kaso itong number 1, first step, wala na. So paano iikot yung cycle? Yung first step, naputol. Tama. Hindi ako galit ha. Hindi ako galit. Ganito lang ako magturo. Alam niyo naman yan. Sure ako na-miss niyo to, yung mga ganitong, yung mga ganitong teaching. Kasi nga, syempre, hindi naman pwedeng paulit-ulit. Totoo lang. Itong mga learnings, teaching, minsan kasi nasasuha mo. Pero totoo para to sa'yo. Tama. Kaya itong result, sabi nga nila, hindi mo makikita kung anong pwede mangyari sa'yo. Anong nakikita mo ngayon, yung ginagawa mo? Alam mo kung bakit magkaiba successful na tao sa non-successful na tao? Anong difference nila? They are thinking ahead. 10 years ahead. Ang iniisip nila is yung tinatrabaho nila ngayon is 10 years yung effect. 10 years yung result. Bakit may mga non-successful? It's because they're thinking 1 month ahead. Worst, weeks ahead. Hindi nagka-result ng weeks, quit. Hindi nagka-result ng month, quit. Saan ka ba nakakita ng may result agad after a month? Tama? Even sila Jack Ma, lahat ng successful, working progress takes years para makita mo yung real result. 10,000 income, that is not real result. Not unless next month may 10,000 ulit. Next month may 10,000 ulit. Next month may 10,000 ulit. Why? Kasi napakabilis kung consistently nagagawa mo yan, napakabilis gawin yung 25. After a month, 25 ulit. After a month, 25 ulit. Paano ko nasabi yan? Nag-start ako nag-business on my first month, wala akong check. Wala akong income.
On my second month, wala rin. On my third month, wala. On my fourth month, wala rin. Wala akong cheque, wala akong grupo, wala akong tao. Diyan ako nag-question, tama ba ito? Pinasok ko? Diba? Yung unang sigaw ko, grabe, yayaman ako. Excited ako lagi umuwi sa bahay namin. Kahit sinasabi ng nanay ko, Len, ano mo, umuwi sa kalagpupog ka. Anong ginagawa mo? Tagalan. Yayaman tayo. Diba? Araw-araw yung mga yayaman tayo. Habang tumatagal, di ba? Sinasabi ka mo, paano sa kanila? Hindi mo na nasasabi yayaman eh. O di ba? Nawala na yung power mo ba? Ito na. Ito na yung chance natin. Nawawala, di ba? Pero alam mo, pinaka-turning, turning point. Nung panahon na lumapit sa akin yung mama. Sabi sa akin na, nakatawa kasi sa akin bayad ng bahay. Sabi niya lang sa akin na, saan na nakabukas ng mic? Ito? Okay. Sabi niya lang sa akin na, huwag mong itayin na mapalasi tayo sa bahay. Bago ka maghanap ng totoong trabaho. Sabi ko, gano'n, alam mo papalaya. Sabi niya, baka mamaya isang araw, uuwi ka, sa kanya na tayo nakasama. Doon ako nagsimula. Yung faith mo, mag-shake. Mag-work na lang ako. Instead na ituloy ko sana yung working progress ko dito, apply ako. Patago, ayaw ng apply ko. Kung binibigyan ka ng apply mo, good for you. Concern sa'yo yan. Ako, kahit anong sabi ko, wala na kaming pagkain, wala akong mandot sa pamilya ko, binibigyan ako ng apply ko. Malaki potential mo, may nakikita ako sa'yo. Oh, hindi ko nakikita. Potential ko nakikita. Diba? Hindi ko nakikita eh. Yung potential ko, wala akong direct. Asa ng potential, hindi na ako makapagpasali ng isa. Diba? Hanggang sa patago akong nag-a-apply. Nagkasikaso ako ng pag-ibig ko, ng PhD ko, resume. Alam mo yung one time, pupunta na lang ako dun sa interview. Alam mo yung formality interview na lang, kasi may backer. So, pupunta ka lang doon, pasa resume, pero kinabukasan, hired ka na, pasok ka na. Paalis na, biglang may tumawag. Akala ko doon sa interview, alam mo, gato. Ay, this is Judy. Yes po. Ano, nakita mo kasi yung offer mo business, one-stop siya. Ay, yes mo nga. Yes mo nga. Ay, plan ko kasi pumunta dyan ngayon sa Quezon Hub kasi malapit ako napadaan ako sa Quezon Hub. Nandyan ka ba? Ay, sakto ma'am. On the way na rin ako sa office. Hindi naman talaga ako pupunta. Kasi saan ako pupunta? Sa interview. Ganun ka rin, di ba? Nakalaw ka na, pa-exit ka na eh. Yung bago nakaganon ka, di ba? Tignan mo ngayon, nandito ka. Yeah. Nakatumaw ka lang sa exit door eh. Di ba? Yung hibla ng buhok mo, hawak lang ni Apple eh. Anytime na pumiglas ka, ano na eh, exit na eh. Tama? Pero, look at you now. Be thankful. Alam mo, laking pasasalamat ko sa Apple. Yung bigay niya sa akin, sabi niya lang sa akin nun, si Apple. Dami ko sinabi, lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko, sinisip sa kanya. Nag-away kami ng nanay ko, gagab na. Alam mo, simple lang sinagot niya sa akin. Tapos ka na. Okay lang yan. Balang araw, tinapik ka ba yung sa balikat? Balang araw, magpapasalamat ko din sa. Tapos sabay, umana ng GH sumakas. Alam mo, parang kasi sunshine. So, pero look at it. Kung hindi niya ako pinigilan, nag-work ako, walang Judy Ann de la Cruz na napapakinggan din. Always remember, 5 years from now, isa nagbabanggit na dito. Look at me. Isa ako sa almost, gahibla, giving up. Look at me now. Because your future depends on you. Depends on your decision today. So you decide. Huwag yung malilimutan yung first step. Hindi pwede yung mawala. Alam mo bakit? Kahit gano'n ka kagaling. Kung closing, if you don't have the purpose, wala rin. Kahit gano'n ka kagaling mag-present, gano'n ka kagaling mag-talk, if you don't have the reason why, wala. Ang tawag doon is wasting time. So dig deep
Dig deep. Hukayin nyo ng malalim. Why? Na kahit sino pang tao ang pipigil sa'yo, hindi ka kayang pigilan. Reason pa lang. Yung reason pa lang, hindi ka kayang hawakin. Wala akong pakialam kung magaling ka magsalita, wala kang skills, marunong ka ba, hindi ka maalam, okay lang. Kasi lamang na lamang ang taong may desire kesa sa taong magaling. Tandaan yan. Sa tingin niya magaling si Jack Ma? No. Magaling pa yung mga tauhan niya sa kanya. Yung mga tauhan niya, head chief, supervisors, manager ni Jack Ma, mas magaling sa kanya. Anong meron siya? Desire. Reason, bakit kailangan niyang magtuloy kahit mahirap. Purpose, bakit kailangan niyang gawin kahit ang lahat ay nakaharang. Tama? Kasi nga, after motivation, totoo lang, yung first feeling na nagsimula is hindi the same feeling ngayon. Right? Kapag dumaan to, failures, rejection, and discouragement. Hindi na yung same ng spark noon. Tama? Pero, yung dalawang reasons na to, like distraction, doubt, fear, frustration, drain, physically drained ka na, mentally ka na. So, yan yung mga bagay na magpapawala, actually, nung motivation mo. Yun man yun. Like, for example, baliw ka. Once you got rejected multiple times, wala, right? Tama ba? May nakapay ka. Ngayon yung paying mo ayaw makinig sa'yo. Di ba nga nakapagpapay ka, nabaliw ka ulit. Pero yung napapay mo hindi nakikinig sa'yo. Di ba na-frustrate ka, nawawala ulit yung fire? Tama? Tama. So, ibig sabihin, itong dalawa na to is yung reason, mostly 100%. Di ba 100% mo? 80, 70% reasons kung bakit nawawala yung motivation natin. Okay, yung motivation natin na gawin yung isang, alam naman natin na may malaking move sa buhay natin. Una, bakit ganito ako magsalita sa inyo? Because hindi naman to basta lang i-income ka eh. Hindi ito pinag-uusapan natin ng commission ka eh. Tama ba? Ang negosyo natin is not about money. Hindi lang pera. Tama? True result, itong talagang result na sinasabi natin. Ito lang talaga yung freedom. Freedom of choice. Tama ba? Yung may freedom ka kung ano gusto mo kunin. No hesitation. Minsan nga, alam, totoo lang. Ito, totoo talaga ito na nangyari. Di ba kapag wala tayo, what is the main factor ng bagay na binibili natin? Yung gusto natin o yung gusto ng bulsa natin? Di ba yung gusto ng bulsa natin? Alam niyo ba, nag-iiba siya pagka umokay ang buhay. Kasi darating yung time na hindi ka natutukin sa presyo. Kasi experience ko. Kasi one time, bumili kami sa NLEX ni Vice. Bumili kami nung ano, alam niyo yung binibilin sa mga pasalubong. Anong tawag doon? Kasi yung pasalubong na kinakain, ganyan. Mga so bibili mo lang yan ng mga 50, gano'n, 75, ganyan. So, di mo kami punta sa ano. Ngayon, may sabi ko, parang laki nung bill. Siyempre kasi ikaw, hindi ka na tumitingin sa presyo. Nagulat-gulat ako, 400. Ano to, 400 na to? Tapos, minsan na to, 400. Ay, ano po yan, alam ko kasi tawag eh. Basta yung tawag doon eh. Yung parang ganito lang kaliit. Tapos ilang piraso. Sabi mo, mahal pala. Sabi niya, sabi ni Vice, mahal naman yan. So, ibig sabihin, parang, nung time na yun, ano ka na, ay, hindi ka na tumitingin sa presyo. Hindi ka gaya dati na, hindi mo nga na-appreciate yung eh. Di ba? Unang kuha, price na. Pag pagdating mo, 1.5. Pangit yung texture. Pangit. Kaya hindi ko may bag, di ba? Sa akin dati, sabi ko kasi, ang gadgets ko na nagsisimula, ano yun? Jelly shoes. Magkano jelly shoes? 80 pesos. Sabi ko sa inyo, wasak na yung ilalim. Pag nakatapak ako ng duha, ramdam ko talaga. Di ba yung jelly shoes na gadget na? Wasak yun. Tapos bumili, sabi ko, gusto kailangan ko na ng sandals. Wala na akong sandals, ganito ganyan. Kasi ramdam ko na yung bato. Ganyan.
punta kami sa, sa Divisoria. So, meron doon 150 na jelly shoes. Sabi ko, mahal na ng jelly shoes. 80 lang yan eh. Siyempre, pag 80, tatawaran mo, kundi 70 na lang. Di ba? Pero life change after 3 years. Kasi after 3 years, yung mga sandals na 700, 800 sa akin, parang ang mura na. Kasi ang mga nabibili kong sandals na, so nasa 1,000. Nasa 2,000 plus na, 2,500 na mga sandals. So pag nakabili ako ng promo na 700, mura na sa akin. So ibig sabihin, nagbabago yung buhay natin. The way, kung paano natin iisipin yung pagbabago. Diba? So, kung gusto mo manatili sa ganyan, yung thoughts mo, mananatili ka talaga. Tama? Pero kung gusto mo umangat yung buhay mo, magagawa mo yan. Make it happen lang. Araw mo. Yung pagbabago ng buhay natin is everyday actions. Everyday. As in, araw-araw. Araw-araw na tamang decision, araw-araw na tamang trabaho, puyat, pagod, araw-araw. Pero that is 3 years change of life. 3 taon na magbabago yung buhay mo. 150 ba? 160 degree. Diba? Yun yung nag-i-intay sa'yo. So, sa ngayon, totoo lang, huwag mong katulugan. Huwag mong katulugan. It's your time. Time to shine. Noong una, hinihiling mo lang, magkaroon ka ng tao. Binigyan. Anong ginawa mo? Bigla ka nagkaroon ng self. Yung natanging-tanging tao, hinihiling mo noon, binigay sa iyo. Bigla ka nagkaroon, ikaw na. Tama? Hindi mo naayawakan. Ngayon, nag-decide ka ulit. Asit ako sa training ni Mag-Yubi. Diba? Kaawal ka na naman. Diba? Si super saya ka na naman. Kahit sino ako sabi ko. Yung downline mo, wala na. Nung nag-decide ka na, gagawin mo na to 100%. Diba? Yung downline mo na, baliw na ako. Nag-ulit ka na naman. It's simple routine. Mag-stop ka, mag-pause ka, back to square one. So, huwag ka mag-pause, huwag ka mag-stop, tuloy-tuloy lang, kahit ilan. Hindi naman binigyan ng 0 yung consistent. Maring mo, pero may bunga yan, tandang mo. Bakit? 4 months, wala akong cherry. 5, nagkaroon ako ng direct. Yes, siguro 1,000, 2,000 ang pera ko. 6 months, dito na ako pala. Alam mo, sabi ko lang noon, kung bakit wala akong check-in ng 5 months, because may training, ayaw ko umatin. Bakit? Alam ko na eh. Naka-attend na ako dyan eh. May SBO ko, ayaw ko umatin. Sabi na apply ko, bigyan mo ko kausap, hindi ako nagbibigan. Ha? Gusto ko kumita, pero hindi ko gusto yung action. Ayaw ko mapagod, ayaw ko ng commitment. Hindi pa ako ready mag-commit. So yung 5 months na yun, wala nangyari sa akin. Pero pagdating ko ng 6 months, yun na yung time na nagdasal ako, Lord. Pinipilit ko mag-work, ayaw mo. Doon ko na patunayan na everything's happened for a reason. So, there's no accident. Nandito tayo lahat ngayon, magkakausap. It's because meant to happen. It is meant to happen. So, nandito ka ngayon nakikinig sa akin, sir, because it is meant to happen. Pwede naman nasabay ka na ngayon. Tama ba? Ganon din sa YouTube. Ganon din sa Ubina. So, yung lahat ng mga nakikinig ngayon, it is meant to happen na mapakinggan mo ko ngayon. So, doon ko na-realize na, okay, ano ba ang plans mo sa akin? Sabi nga nila, our plan. And God's plan is better. Actually, it is the best among the rest. More than our plan. So, sige, sabi ko, ito talaga yung gusto mo sa akin. Ano ba gusto mong gawin ko? Nag-start ako saan? Mag-change na character. Character. Diba? Yung character na yun, unti-unti kung binago. Why? Alam niyo kung ano magsasalba sa inyo? Sa success? Hindi yung hard work. Hindi skills. It's the character. Ang totoong magpapanatili sa'yo sa laban ay character. It's the character. Ano yung response mo once na may matindi kang rejection sa pera? Anong response mo doon? Anong character mo doon? Anong magiging response mo once na lahat ng tao against na sa'yo? Na-experience ba yun? Yes. Na parang sunod-sunod yung problema,
nagkasakit ng ganito, nagka-emergency, nagbalakot naman ng bulso mo, mga dollars mo, naglagas, mga clients mo, mga kliyente mo, nag-ano na, wala. Sabay-sabay. It's because it is a testing of your character. Alam mo mga successful na tao, binigyan sila ng gagibang-ibang to test if they are qualified for success. So, hindi talaga yung hard work, it's within the character. Paano mo pipigilan yung mga distraction sa paligid? It's within the character. Paano mo pipigilan ang sarili mo mag-scroll sa Reels? Mag-scroll sa Facebook? Totoo lang, nabiktima ako ng Reels na yan. Parang kasi meron ako napanood na video, motivational video siya. Basta, motivational video siya. So, very convenient kasi pag mo, motivational ulit. Ganda, motivational ulit. Hanggang sa naubos yung 1 oras ko, 2 oras ko, kakapanood doon sa Reels. Hanggang sa namalayan ko na lang, anong oras yun, na-stress, madaling araw. Natigil ako kasi nakita ako umaga na. Sinayang ko yung oras ko, ibig sana yung energy ko, ipinahin ko na. Tama mali? Distraction. Anong character mo kapag nag-doubt ka na? Ano yung character mo kapag na-frustrate ka na, pag drained ka na? Lahat ng problema, binato na sa'yo. Sipin mo may problema ka. Ang tao mo may problema rin. Apply. Diba ikaw, hindi ko pa nga naayos yung problema mo, inaayos mo na yung problema ng tao. Kung ano problema? May problema rin ng bahay mo. That is a testing of character. Tinitest. Itong anak ko na tumatibay na ba? Para biglang ko ng 40 tao. Totoo lang. You cannot face your own problem. You cannot face the problem of 40 people. You cannot face the problem of 100 people. If your own problem, so hindi mo kayang harapin. Diba? Ano kikita ng malaki? Organization. Rebuilding, creating leaders. How can you build leaders? Ang leadership is about decision making. If you cannot make decisions, mali. Simple decision. Ano ko ngayon? That is a simple decision you cannot make daily. Guys nyo? Simple. Pero mahirap gawin. So, sa akin yan ang isang main key. Bakit ako napunta dito? Bakit si Vice? Ganitong estado, bakit nagkaroon ng ganitong Spartans worldwide? Because of the character. So mamaya, tingnan mo yung way, yung character mo, tingnan mo yung sarili mo, how do you react sa mga situations mo. Lahat na may sitwasyon. At hindi ko sinisino yan. Hindi ko nilalang. Kasi, pwede mo sabihin, hindi mo alam bang, hindi ko nilalang yan, lahat tayo may sitwasyon. Pero, anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Sabihin ko sa'yo na, what's next? Higis nyo? So, lahat may sitwasyon. Kailan mo tatayuan yung sitwasyon? Pinatitibay lang tayo ng panahon para sa mas malaki at mas masaganang buhay. Kasi, mahirap ang buhay. Alam natin yan. Huwag kayo mag-Spartans. Ang buhay ay masalimuot. Kalimutan yung Spartans. Masalimuot ang buhay. Be thankful. Nagaganahan ka sa tulitin ng Spartan. Yes! Diba? Nakalive ka. Ito lang. Kaya nga dapat mag-training ka. Patinin mo yung downline mo. Ang goal mo, every training, magdala ka ng downline. Kasi totoo lang, pag mag-isa yan, lugmok talaga. Diba? Pero magdala ka ng training. Diba? Totoo lang eh. Ako ganyan din ako dati eh. Lugmok ako sa bahay. Low moral ka. Pagdating ko ng office, sino mausap? Diba? Lahat naman maingay. Diba? Pagtaalis mo ng opisina, pag-uwi mo ng bahay. Pero moral ka na naman. Again, character. Diba? Totoo. Kaya ako dati, kahit anong ayaw ko pumunta ng office, punta talaga ako ng office. Kasi I know, battle, yung charge of those battle. So, hindi ko binibigyan yung rason for it na talagang, alam mo yung drain? Alam mo yung pag na-drain ang cellphone? Diba, tagal mag-open? Ganun na ganun kahit.
Di ba? Pag hindi, ang tagal mo makapunta sa opisina, tandaan mo. Di ba? Nakakalimutan mo eh. Oo, di ba? Nung nandito na yun, ang harap ng grabe, alag-alag. Di ba? Di ba? Yung travel, imagine mo na kasi, yung kotse, yung bahay, di ba? Yung savings, yung income, lahat yan, may paru-paru pa yan sa utak mo. Di ba? Eh, habang tumatagal, hindi ka nakakabalik. Di ba? Yung mga paru-paru, nagbalik ng caterpillar. Di ba? Sa utak mo wala. Naisip mo na naman, okay lang. Okay naman ako eh. Minsan ako perfecto ka lang. Okay naman ako ito eh. Ganito eh. Okay naman, nakakakain naman. Yung ba talaga? Ang gusto mo? Yung okay ka. Paano yung anak mo? Ba? Paano parents? Ang nanay at ang tatay. Ako nga sabi ko nga sa inyo eh. Malaki pa ako sa 50. Hindi pa ako not close to 40. Close to. Pero I'm thinking na next year 40. Kasi ganun kabilis ang oras. So kapag nag-40 ako, how much mo yung nanay? Dati. Diba? Pwede pa natin magawa. Kaya, everyday, daily, paparamdam mo sa kanila na pag tumawag, sasagutin mo agad. They want time. Na hindi mo mabigay yan kasi granting ka. Tama ba? So, kaya pala, tinatapos mo na yung battle, 5 years. Kung pwede mo 5 years ng sa parents mo, makabawi ka sa compare sa 10, compare sa 20, compare sa 40. You know that. Kailan mo siya pagta-travel ng international na hindi pa niya na-experience. Kailan mo siya masasakayin sa aeroplano na hindi pa niya na-experience. Kailan mo siya bibilan ng sapatos, sigurado kung hindi mo pa nagawa. Nabilhan ng damit na hindi mo pa nagawa. Kailan? Nasa pagbawi. Tigas niya? Yes. Are you learning? Yes. So, dito lang iikot lahat yan. May papanood ako sa inyo na video bago tayo mag-start sa next. Next na. Paano ba ito i-share? Next. Hindi, I mean, nakashare yung audio. Ano ba i-share ko? Ano dito sa room? Diyan. Hindi ba yung Bluetooth? Pero itong audio nito, nakakonect na to dito sa Zoom. Yes. Yung dito lang po yung hindi makakal. Hindi ko share sound. Pagpakalan natin sa technical. Dito. Ito, ano ba to? I think if you succeed, every mistakes become a legendary. If you fail, that's just a garbage. You know what I'm saying? I think everybody has great stories. Everybody had a lot of mistakes. Everybody have a lot of problems. But very few people listen to you. One day when you become successful, people listen to you and say, wow, you're great. I'm not that great. I was born in a normal family.
and I'm not good at schooling. Of course, I tried to study hard, but as a boy, my school was not that good at that time. So I failed looking for jobs, looking for joining university, joining good schools. But I never give up. And I think there's one thing I learned. Why you should have a chance to be successful. Everybody should get used to fail, but not get used to be accepted by other people. Why other people should help you? You should earn the right to be helped. So the thing I learned is that don't give up. My opportunity has not come yet. When everybody complains, that is the opportunity. I always thought, when I was young, when I was graduate in the high school or university, I thought Bill Gates took off my job. Bill Gates did all the successful things. Larry Ellison from Oracle, they took all the wonderful opportunities. IBM benefit. We people have no opportunity. And I think I aim too high. I should aim to support and help the people around me. Do tiny things. I never thought I could be today. After 18 years, Alibaba become today's size. Not because I'm smart. I don't think I'm a smart person. But I work with a lot of smart people. And most of the smart people, they always want to do successful things, quick, easy things. And I think it's not easy to be successful quickly. Every time, everything we do, we prepare for 10 years. I know I'm not smart. If we want to be successful, we have to win 10 years later. If we want to be successful, we have to work with smart people. If we want to be successful, we should make a lot of mistakes and never give up. A lot of people, they make mistakes, they have problem, they give up. We never give up. We learn from mistakes. And I think when we fail, the message, the experience that I want to give you, the advice I want to give you, you will judge when this person will be successful or not by when he fail, he thinks it's his fault or the other fault. If he thinks, my fail because of the others, this guy has no chance. Those people who fail always think, it is my fault. I did not do it properly. I should change here or change there. These guys have opportunities. So I learned a lot from those people who fail. I learned a lot from those people who made mistakes. I learned a lot from my mistakes. So this is this is my life attitude. When I fail, I say, see, I will fail. When I succeed, I say, wow, I never know I could be successful. This makes me very positive and optimistic. And because of so many mistakes, too much failure, that makes me never complain, because I get used to that. We are making mistakes every day, even to today. We made stupid decisions almost every day. Nobody knows. We thought it's smart, but finally proved stupid. But we learn, we do again. We learn, we do again. That's the way. That's the life attitude. Yan. Okay na. So, ang ganda ng, actually, ganda ng message ni Jack ba, no? Kumbaga, parang, if nagkamali ka, and sa pagkakamali mo ay walang result, garbage na yun. Yung pagkakamali mo na yun, may magsisilbing garbage. Sabihin, hindi siya pakinggan ng tao, pero magiging precious lahat. Magiging priceless lahat ng mistakes mo pag successful ka. Why? Kasi lahat ng pagkakamali mo someday, pag successful ka na, pag nandito ka na sa stage, lahat yun sasabihin mo sa kanila. And yun yung isa sa mga treasure mo. Yung mga mistakes na yun. Bakit ka nandun sa top na yun? Bakit ka naging successful? Bakit nabago yung buhay mo? It's because of your mistakes. At sa mga pagkakamali mo na yun, doon ka natuto, doon ka bumangon, i-gets nyo. Sa mga pagkakamali mo yun, kaya nga, kung titignan mo sa cycle na yan, wala ka naman nakita dyang quit eh.
Ibig sabihin, yung mga pinagdadaanan mo ngayon, failures, rejection, discouragement, distraction, doubt, fear, part yan ng story. Part yan ng mabubuo mong character. Bakit ka titibay? Because of that. Bakit ka titibay? Lahat ng mistakes mo, lahat ng rejections mo, doon ka titibay. Kaya nga, di ba, one time narinig niyo ako sa speech ko, nagpapasalamat ako sa sarili ko. Diba, nagtapon ako. Anong sabi ko noon? Nagpapasalamat ako sa sarili ko. Kasi sa panahon, ang dami kong pinagdadaanan, hindi ako sumunod. Diba? Nagpapasalamat ako sa mga tao na nag-down sa akin, sa mga tao na hindi sumama sa akin, sa mga tao na nag-reject sa akin, kasi kung wala sila, hindi ako matibay. Diba ba? Ganon ka din. Ngayon, alam mo, iba ka na. Matibay ka na. Totoo yan. Ibang-iba na yung ikaw sa noon. Noon malambot ka pa eh. Pero ngayon, sobrang tibay mo na. Ang sigurado ako, months mo palang ginagawa yung negosyo, may nagbago na sa'yo. Yung way na pakikipag-communicate mo, yung pakikipag-halbilo mo, yung dating mahihain ang kapal ng mukha ngayon, that is success, achievement yan. Self-development is one part of success. Hindi lang pera, hindi lang kotse, hindi lang material na bagay, pero yung may nabago sa personality mo. Why? Kasi yan yung gagamitin mo. Hindi ka man mabuhay ng network. Tama. At lahat ng character na mabibuild mo dito, magagamit mo outside network. Magagamit mo sa future, daughter, future son, ituturo mo doon sa anak mo. Kung paano ka naging matatag. Yun. Paano mo siya gagawing matatag kagaya mo. Nagigets nyo? Yes. So, lahat ng yan, lahat ng part ng story mo, isulat mo. Someday, magiging best seller yung sarili mo. Libro, tanda niya. Nagigets mo? Kaya, patuloy lang, lumaban, walang susuko, kahit anong mangyari. Diba? Tira lang. Sa lahat ng mga bago na nagsisimula, kung naririnig mo na may pinagdadaanan, kung dadaan ka man soon, alam mo na. Ito yung sinasabi ni Ma'am Judy. So, kailangan mo lang itong nagpasan. Kailangan ko lang itong labanan. Kailangan ko lang tindihan yung character. Okay tayo doon? Yes! Okay tayo? Ito yung tinatawag natin na timeline. Okay? Ano itong timeline na tinatawag? Itong line na to, ito yung parang sabi nga nila doon sa ano to doon? Sa birth certificate natin, yung pagkabuhay. Sa death, yung pagkamatay. That is our timeline process. Ano yung timeline mo? Okay? During those days, okay, na pinanganak ka, syempre maagal yung oras natin, maagal yung so, papasok dyan yung dapat, bago tayo pumunta dun sa midline, ano ba yung midline natin? Kung sabihin mo, abot ka ng 100 years, ang midline mo, 50. Pero sa panahon kasi natin ngayon, pabata na ng pabata, right? 80 years old. So, ibig sabihin, ang midline mo is 40. So, bago ka mapunta dun sa midline, I think 30s. At least, dapat alam mo na, or may nakuha ka na target. Kasi within that birthday to 30, dapat meron ka nang nakuha. The worst is unknown. Ibig sabihin, up to this point in time, hindi mo pa rin alam kung ano yung gusto mong kunin. Nagigets niyo? So yun yung parang timeline process natin. Ibig sabihin, dapat within that age, 25 to 30, at least alam mo na, ranging, ano yung gusto mo. Kasi pinakamahirap is, kung 20 years old ka ngayon, and yet hindi mo alam yung gusto mo, magugulat ka, pagdating mo ng 30, wala ka na-achieve. Work lang. Pero yung achievement talaga, alam mo yung feeling talaga na mayroon kang gusto ma-achieve? Na-experience nyo na ba yun? Kumbaga, ma-realize mo, nung nag-start ka ba mag-network, saka mo na-realize na yung gusto ka ma-achieve, or before network? Kung before network, i-process mo yung timeline mo, na-target mo ba? Pagtutong mo ng 30, yung gusto mo. Why? Kasi, after that, timeline natin, siguro mga 45, dapat, na-return mo na. Ang tawag dito is return to universe. Ano yung return to universe? Ibig sabihin, that is the time na magre-return ka na no gift sa'yo within that expand years. Ibig sabihin, kung 45 years, nakakapag-return ka na sa universe ng blessings. Like, for example, donations, mag-donate ka na
nag-charity, ano ka na, nagtatides ka na, or nag-i-inspire ka ng tao. So, giving back the favor. Parang ganon. Okay? So, ibig sabihin, that time, dapat at least, nakapag-inspire ka na ng tao, nag-tuturo ka, nag-coach ka, or meron ka mga tao na ina-uplift. Nagigets nyo? So, pinaka-worst is, kapag napunta ka na dun sa age na yun and yet, unknown pa rin. Kasi, halos malapit na yun dun sa timeline natin. Di ba? Di ba natin iniisip kung kailan, pero actually, we can never tell. Hindi gets nyo? So, dapat, ngayon pa lang, gawin natin yung business natin mabilis kasi time is running. Ang oras, hindi mo kaya pigilan. Totoo lang. Ang kalaban natin, oras. Yun ang totoong kalaban. Kasi bakit? May gusto ka pang gawin, hindi na kaya ng katawan mo. Lumipas na yung alin. Oras. Kahit gano'ng karami pera mo, hindi mo kayang bilhin ng alin. Oras. Yan ang totoong kalaban natin. Ngayon, sipin mo, nag-spend ka ulit ng ilang oras ngayong araw. Bukas, 24 hours again. Next day, 24 hours again. Hindi mo na yan may babalik. Yan ang totoong kalaban mo. Masira rin mo, umanda mo. Huminto ka, matulog ka, mag-pause ka, mag-stop ka, mag-quit ka, ang oras, aanda ka. So, do not waste your time. Tumingin ka sa timeline mo, ilang taon ka na ba? Tignan mo yung pagka mag-denial, pagdating sa edad. It's the reality. Why? Importante yung age. Kasi may mga bagay na gustong gawin, hindi na kaya ng katawan. Gets nyo? So, kung 40s ka na, what do you want? Nandito ka sabihin. Anong target? So, dapat at least, ang main target mo na is to give back. Give back. Nagigets nyo? So, dapat ngayon ba nag-set of timelines ka na, nag-set of targets ka na. Okay? Pero hindi ko sinabi na mag-grind ka lang. Siyempre, make it sure na masaya ka rin na gagawin mo yung negosyo. Diba? Kaya nga, sabi nila paano ka hindi magiging masaya sa gagawin mo dito kung ang kasama mo ay mga nanganuno? Tama, mali? Diba? Hindi naman toxic yung environment natin since lahat tayo dito nangangarap. Actually, kung open ka nga dito, pag wala kang pangarap Tama, mali? Sino mo lahat ng tao may why? Gusto ko ganito, ganyan sa family ko. Ano nga, ikaw mang open kayo, iniisip mo maigit. Ano ba yung akin? Diba? Sino mo, paano ka hindi magiging successful kung ang kasama mo ay papunta din sa success na gusto mo. Yung environment na kasama mo ay gusto rin maging successful kagaya. Tama ba rin? Lahat doon papunta. It's a matter of time. Lahat papunta doon. Sabi ko nga sa inyo, pagtungtong ko ng 6 months, nagbago yung buhay. After ko magdasal, hindi ako humiling ng kahit anong. Ano na pinag-pray ko? Baguhin niya ako. Kasi alam ko na maraming mali sa karakter. Acne, 100%. Hindi na 100, 1,000%. Akila, sobrang. Pasaway, sobra. Reklamador, sobra. Lahat ng reklamo ko, ulti-ulti mo nunan, ng management. Nakaya mo lang kung ano kasi. Totoo lang. Dati, sobra kong reklamo. Totoo. Saan ako nagtino? Sa dati ko rin na mareklamo. Binigyan ako mas malala pa. Diba? Kaya kung nanireklamo mo yung downline mo pasaway, karma. Tama? So sa akin, nangyari yun. Diba? Pagdating ng 7 months, doon na nagsimula yun. 7 months, 8, 9, 10, 11, 12, 1 year na ako. 2, 3. Tignan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 months yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Simula nito, 8 months ko, dyan nila sila. Nagbago. From, actually, dalawa na kami, downline ko, araw-araw, gabi-gabi kami plano. Dalawa lang kami, nagsasama na kami sa isa't isa. Gabi-gabi, assessment, gabi-gabi, planning, gabi-gabi, makto, araw-araw. Binigyan kami 1, 2, 3, 4, 5. Binigyan kami 5. Yung 5 na yan, pilanuhan. Gabi-gabi, araw-araw, activity, home party, walang tulog. Sino mo, ang home party, sa isang araw, 3. Isa sa Sangandaan, isa sa Cavite.
Ang lapit. Isang araw lang. Ba? After ng 5, binigyan kami 12. Yung ika-10 months, dito na yun, 42. Active. Ilang buwan na nakalipas? 1, 2, 3, 4 months. May 42 ko na active. After nyan, doon na yun. 42, nag-50, gabi-gabi, araw-araw, may mga kausap. Dito na ako nagkausap. Ano, bakit? Dati, hiling ako ng hiling. Wala akong flyers, wala akong guest. Nung binigyan ako sa damakmak na guest, ako lang mag-isa lang ito. Totoo lang. Pag dumating yung panahon, binigyan ka, binuhos, hindi mo kakayanin. Binuhos. Ngayon, pinuputak ka, sinusuntok ka ng kamalasan. Tama? Tama. Parang yung kliyente mo pa, isa na nga lang, pasaway pa, di ba? Isang buwan kang pinaasa. Di ba? Yung downline mo, di ba? Nag-iisa na nga lang. Sa genealogy mo, rehead mo pa. Sabi nila, i-apply lang, yung genealogy, bago siya tayo, may dinilugan ka rin, o binilog. Sino to? May dami ka ba dyan? Hindi ako yan, ha? Rehead ko yan. Di ba? Alam niyo ang totoo? Sobra, sinutok ako ng kamalasan. Kung kliyente lang, kaasa lang, grabe. Yung mga kliyente maarte, ay pupunta ng office, gusto puntahan sila, pupuntahan ko talaga. Pero nung sinuntok na ako ng paswerte, nalunod ako. Totoo. Sabi mo sa isang igla, isang tao lang. Sabi lang sa akin, ma'am, yayaman ba ako rito? Bibigyan lang kita ng tao? Talagang madiin? Yes! Sabi niya, sige ma'am, bukas, dala kita ng tao. Kinabukasan, hindi niya ako dinilahan. Sinama niya ako. Sa tayo, punta kaming Bago, punta kaming Taguig, Ayala, Alabang, Diyos ko, isang araw. Pero alam mo, pili namin nun, sa isang araw 4 na 7 hours. After nun, kinabukasan, home party. Home party. Home party. From siguro magkano check-in ko nun? Well, pinakamalaki check-in ko sa 24,000. Pinakamalaki check-in ko. From 24,000, nung lumabas yun, pumalo ng 60. Ganon kabilis bumanda ang blessing. Yan ang tanong. Pag dinagsaka, kaya ba? Dinagsaka ng follow-up, ma'am, sasali na ako ngayon. Ma'am, sasali ako ngayon. Ma'am, sasali ako ngayon. Kaso pupuntahan mo. Kaya ba? Ready na ba? Kasi yung time na dinagsaka ko, nakaupo ko ganyan. Nakapili na sila eh. Si Mayan Beto madating, may mga kasamang guest. Siyempre pag bago, hindi naman yan, ma'am. Update. Baliw lang talaga may dalang akay. Ma'am, tapos yung outline. Guest ko. Di ba? Ilan ang guest? Isang araw lang. Napipresenta ako, 12. Na ako lang ang nag-present. Bakit? Kung naman mo sabihin, lahat bago eh. Ang tanong, kaya mo ba? Pag dinagsaka na, yung blessing. Yun, sinasabi ko. Nagigets nyo? After nun, sunod-sunod na yun. Hanggang sa di ko namalayan, nag-100,000 na ako sa mga. Talagang, isang taong wala. After a year, paano ko nagawa yun? Wala na. Ito lang. Kung may gusto kong makuha, kung magnenegosyo ka talaga for real, na ang in-invest mo, pagod po yan. Gabi-gabi ka nag-iisip. Araw-araw ka nag-inventaryo. Tama mali. May negosyo ka, pag-ukay-ukay ka. Araw-araw yan, lista. Tama mali. Ngayon actually, big time negosyo mo, pero pekista. Di ba? Totoo, bago namin nagawa yun. Yung ganong kabilis, totoo lang. From 4 kami nagmamang, ina-insulto kami ng mga cross-line namin. Dapat daw nag-take. Sumuko na lang kami para take dito. 2, hindi nila masingitan. Sa sila nakapwesto, sa gilid-gilid. Sino sumakot ng isang buong party? Kami. Ano namin nagawa yun? Gabi-gabi, araw-araw talagang focus na lang. Nagigets niyo po yun? Yes. Trabaho talaga, walang pahinga. Walang pamuran. Ay, baga, pagod, pahinga mo na.
Nag-pay off ba? Yes. Marami akong teleserye hindi napanood. Nanonood ako dati mga teleserye after ng Itulaga. Pinanonood ko yan. Nung nag-network ako, dati yan. Itulaga. Nakalimutan ko na nga yung TV. Nakanood na lang ako ng TV. Pag kumakain ako sa calendar yan. Lahat yun. Pero after a year. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 months. Lumabas yung BMW ko first time. From alin? From still. Nakita. From pasaway. From pagpatrabaho na. From pakwit na. Nung tumuloy, after 8 months, nakabili ako ng own car. Balik na balik ako. Bakit? Marami kayong bumili. Pero take note that time, 22 years old. At ang nabili ko, BMW. After a year, nakabili ako kotse after a year. Sunod-sunod na yun, nahit yung first million, naging M-Club ako, nag-top earner ako, kabili ng properties, ang kotse namin naging 3, pang-4 na yun, yung nasa baba, yung properties, sunod-sunod, nakabili sa Bulacan, meron kami dyan sa, punto dyan sa, Sky Arts Vista dito, yung parents ko, nailipat ko, hindi ako ng mukha niyo. Hindi guess niyo po eh. Bumaliktad yung mundo ko. 2015, 16, 17, 18, 19, 2020, 5 years lang nakalipas. Earning 500, 600,000 a month. 5 years. Can you make it? Outside network, can you make it? Ngayon, bakit namin kayo tinuturuan? Kasi yun yung future nyo. Actually nga eh, totoo lang, hindi lang hanggang dun. Kasi ang dami naming known networkers. Mga bati ka na sa industriya. Ilang taon na sila? 10 years. Magkano kinikita nila? 1 million. 2 million a month. For 10 years. Ako bakit half million? Kasi 5 years. Eh kung mag-expand ko pa ng 10, wala Spartans. Diba? Totoo lang mag-quit ka sa isang bagay to upgrade. Alam mo, marami ng tao, nag-quit to downgrade. Sino mo nag-business ka na? Nahirapan ka, nag-downgrade ka. Bumalik ka ulit sa work. Hindi kasi yung point? Yes. Mag-quit ka to upgrade. Ito mo kami. Nag-quit kami to upgrade. To become an owner. Hindi ka na nag-owner. So kayo, ganun din. Mag-quit kayo dito para maging owner. Bakit naman nag-quit? Nag-work. Tama mali? Tama. Yun yung point ko. Mag-quit ka someday kasi hindi ka habang buhay mag-network. Stepping stone mo to. Stepping stone. Saan? Sa learning. Sa puhunan. Gusto mo ng malaking negosyo, gusto mo ng clothing line, gusto mo ng makeup line, lahat ng business line, gusto mo makabili ng commercial space para i-negosyo mo parking space, kailangan mo ng malaking kita para sa malaking negosyo. So, ito yung kailangan mo stepping stone. Kasi konti lang ang puhunan, malaki ang kita. Alam niyo naman yan. Experience din ng mga top earner. 40,000 kita, magkano na binalik? Ay, 40,000 ang puhunan, magkano na binalik? Kila Giovanni, 100,000 naman. Kila Joan. Kila Mates, yung mga top earners natin, magkano na binalik sa inyo ng 14,000 nyo? Alam nyo, maliit ang puhunan, pero ang laki na binalik. Ngayon, tanongin nyo kung mga kumikita. Kasi may ginagawa sila na hindi nyo ginagawa for sure. Gets nyo? Sabi, ako, yung Facebook ko noon, hindi nyo nakikita yung Facebook ko. Kalkalin nyo yung Facebook ko noon, punong-puno na activity yun. Hindi ko makikita na kung ano ang pinupost ko sa social media ko. Ang social media ko, punong-puno ng activity, punong-puno ng business related. Nagigits nyo? Bakit? Pag nakita ng downline ko, distracted siya apply eh. Distracted din siya. Nagigits nyo? What you do is what they copy you. Ang ginagawa mo, yun din ginagawa ng tao. Okay? So, mag-set tayo ng example para lahat tayo mag-ilahan sa taas. Diba? Pag nandun ka na sa taas, ilahan mo yung mga downline mo. Yun ang nature ng business natin. Yun ang nature ng ginagawa natin. Para kumita ka, kailangan mo tumulong. Tama? Tama. Hindi ka kikita. Pag hindi ka, tumulong. May iba, kumita, hindi tumulong, walang kita.
Dahil mga ikaw naka-experience. Kumita, hindi tumulong. Ngayon, wala silang kita. Pero yung mga tao na consistent ang kita, sila yung mga tinulungan nila. So ikaw, main goal mo, bigyan ka ng tao, tulungan 100%. Dati ako, may problema ko. Yung problema ko, mariresolve ba? Kung na-resolve ako ang problema ng tao ko, totoo. Kasi problema ko pera eh. Nais yung problema ng tao ko. Kumata ako, bumaba. Kumita ako, resolve problema ko, resolve problema ng tao. Kumita siya, kumita. So, mission muna, bago conclusion. Are you learning? Yes! So, yan yung sa timeline process na. Okay? So, meron ako ulit na ipapanood sa inyo na video. The one commodity that is most valuable on this earth is time. Time to love, time to live. From the moment the human body is born, it begins dying. I don't think you quite caught that. Let me say it again. From the moment the human body is born, it begins dying. Some happen faster, some happen slower. Some of us help them go faster, and some of them prevent it from happening sooner than later. How many seconds, how many minutes do we waste every day doing things that are nowhere near the goals and aspirations and passions that we have inside? How many times do you go through the course of a day and realize, did I do anything I set out to do today? Write down those goals each and every day. No matter if it's 2 goals a day, if you can accomplish those, then you're doing more than just making it through the day. You are living and achieving your dreams. Find time to better yourself, read, explore, research, live life, do things you've never thought of doing before. That's what it's all about. When you're born, that's that date that they put on the left side of the tombstone. When you die, they put another date on the right side of the tombstone. But that dash in the middle is the most important thing on that tombstone. That is a line that throughout that entire time frame, you were able to impact and touch others' lives. You were able to leave your mark on this earth. You were able to build a legacy that nobody could change. You were able to have it to where people remember who you are no matter what. When you're living for that dash in the middle, you're going to remember your why. Your why you're here. Not the why did you do something? Your why, your reason for getting up in the morning, your reason for pushing yourself past the brink of exertion and giving up. Your reason for moving on and getting things done in life. That dash in the middle, that's the thing that pushes you. How do you rate yourself on a scale of 1 to 10 in terms of your physical appearance, in terms of your health? Do you take care of yourself? Are you allowing yourself to get overweight and out of shape? Are you conscious of your health? Are you watching the food that you take into your body? Do you make a deliberate effort to exercise? You know, it was George Burns, he said, we cannot help getting older, but we don't have to get old. And many of us get old before our time because we don't take time to take care of ourselves. Your environment is a very good indicator. On a scale of 1 to 10, is it what you want it to be? Do you find it desirable? Are you satisfied? The job or career that you're involved in. Someone said that 85% of the American public are unhappy with their jobs. Are you spending 8 hours a day just doing time? Doing something that you don't find challenging, that does not make you stretch mentally, that does not stimulate you, that does not inspire you. Something that you don't find a sense of fulfillment in it. If you're doing that day in and day out, it has to affect how you feel about yourself, your level of motivation. Your relationships. What kind of impact is it having on your life? Is it nourishing or is it a toxic relationship? Does it drain you or does it build you up? Ask yourself that. How motivated are you to do something about it? Your contribution, your actions. What are you giving? Many people will leave the universe without a trace. No one will know they were here.
And in fact, under their name, we could put under there, not used up. Will anybody know that you came this way? What contribution are you giving? What will you leave? What will be different because you came this way? Just stop for a second. Write down your why. What are you doing this for in life? If your why doesn't make you cry, then that's not your why. Again, if your why doesn't make you cry, then that's not your why. Your why should be something so big that it moves your family tree. Your why should be something so big that it changes the whole outlook on how things are with you and your home, your family, your religion, your purpose. Think about your passion. Think about your opportunities. And that's how you find your purpose. OPP. When that why meets up with your passion, your opportunity, your purpose, then you'll find out. The most important day in your life is the day you remember why you were born. Yan. So, papakalaman natin yan, yung video. So, kung titignan mo, ang ganda nung, actually, mas okay pa yan na maglaan kayo dyan ng extra time. Daily. Mag-daily nood kayo. Kesa manood kayo ng mga walang kwentang videos sa social media. Make it a point na morning, routine yun eh. Sa umaga, nood ka ng motivation para ma-motivate ka to grind, ma-motivate ka yung bakit ka nagsimula at the first place, alam mo yun? So, para magbuhayan, kaya nga ako, if hindi man ako mag-nood ng videos, motivational videos, nakikinig ako ng music like Hall of Fame, yan, Unstoppable, yung mostly na makakapag-boost ng, ng nerve mo, yung dugo mong patay, mabubuhayan, magigising. So, yun yung branding. And itatak mo sa sarili mo na patapusin mo na. Alam mo yun, parang, ang ending lang naman natin dito lahat is sa panahon na wala na tayo. Yun naman talaga yun. Tama ba? Pero alam mo yung end ng mga bagay na gusto mong mangyari. Tuldukan mo. Tuldukan mo yung gusto mong checking, yung pride mo sa grupo mo. Di ba? Sinisigaw mo yung pangalan ng grupo mo ng may pride. Na-proud ka. From nag-iisa, tandaan mo, nag-iisa ka lang noon. Kung marami ka na ngayon, be proud of it. Isigaw mo lang todo yan. Eh, ano pa yung gusto mong ma-achieve para sa grupo mo? Naku mo na yung kotse mo, kunin mo yung kotse ng tao mo. That's the real treasure ng upline. Kung nakuha mo na yung sasakyan mo, kunin mo yung sasakyan ng tao mo. Napakasarap makinig, mapakinggan ang pasasalamat ng tao. Di ba? Kung di mo pa nakuha yung sa'yo, kunin mo para makuha mo yung para sa tao mo. Di ba? Bakay, kunin mo yan kasi totoo lang, magsisimula lahat sa sasakyan. Doon talaga magsistart yan. Actually, sa simple check-in. From 5,000, from 1,000, pakyat to 10 to 20, achievement yun. Then, magugulit ka na lang one day, yung mga dating sinisigaw mo lang, yung dating ina-attract nyo lang. Kaya kayo, magkakasama kayo, nag-gathering kayo, i-attract nyo, ilabas nyo sa universe, sabihin nyo, ito yung gusto kong mangyari, next year, ito na tayo, next year, ito na. Kasi yun ang titiraw ko. Lahat ng attraction ko, this year, next year, nakuha ko. Hindi man lahat, half of it. Yung sasakyan, yung check, yung malaking grupo, nakuha ko. Then, tinabaho ko on the next year, yung para sa tao ko, kotse ng tao ko, lumabas. Check ng tao ko, lumabas. Inattract ko lang yun. Sinasabi ko yun every month. Lahat ng talk ko, sharing ko, nagtutok ako sa training, lahat yun sinasabi ko sa universe. Yung plano ko sa grupo ko, itong grupo na to, pinakamalaki sa Spartans. Pinakamaingay sa Spartans. Kami pinakamaraming maglalabas ng kotse. Pinakamalaking check. Kami pinakamabata. Alam mo yun? Kami pinakamarami. Kami mag-iingay. Kami magpapalaki. Lahat yun ipra ko lang. Ilan lang kami? 4. After a year, kami na pinakamalaki. After 3 years, kami na pinakamaingay. After 4 years, di na kami maamat. Correct na kami. Bakit? Lahat yun in-attract lang. Lahat yun isinigaw lang. Sigaw mo lang. Hindi galing sa ngalang-ngalang. Galing sa puso. Bigay mo yung best mo. Kasi di natin alam hanggang kailan. Ngayon pa lang, bigay mo na. Be thankful every day. Nakakalakad ka, nakakapagsalita ka, someone can. May tao, di nakakalakad, di nakakarinig, di nakakakita. Be thankful. Nagigising ka ba araw-araw?
That's the purpose. That's the reason. Waking up every day is a blessing. Be thankful. Ngayon, bakit kanya ginigising every day? Because you still have a purpose. Meron pa siyang ibinibigay sa'yo, hindi mo pa na-receive. Kunin mo. This year, next year, 2025, 2026, kahit kailan pa yan, kahit anong date pa yan, kahit anong taong pa yan, basta make sure na huwag ka lang ihinga. Okay ba tayo doon? Yes! So, meron pa tayo actually next, pero part 2 na lang yun. Next Friday na natin yun. I-training. It's all about skill set. So, pag-uusapan naman natin by next training. Ngayon, it's all about mindset. Next training is all about skill set. So, paano naman makakasabay yung skills mo kapag yung burning desire mo ay umaadap na. Di naman pwede puro burning desire lang. Di naman pwede puro motivation lang. Di naman pwede puro gusto ko nito. Gusto ko yan. It takes action para doon sa result. Okay na tayo doon? Yes! Pero sana natin natuto kayo sa ngayong araw na to. Sana hindi ko nasayang yung oras nyo. Kung natuto ka, isigaw mo, payaman ka. Payaman ako! Sabihin nyo, para synchronize. Payaman ako! Payaman ako! Pag di nasisigaw yan, sir, hindi bibigay. Sir, pag di, student na ba si sir? Di pa. Sabihin mo, payaman pa lang.